Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. At ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Pakinggan po natin. Ako nga po pala si Enrico. Nasa hustong gulang na. Ang aking ibabahagi ay ilang dekada na ang lumipas. At nang minsang hindi ko maiwasang maalala ang isang tulay ng aking kabataan. Mangyari ay napagkwentuhan namin sa chat ng mga kaeskwela ko noong sa high school pa kami. Na ngayon ay nasa 6 na dekada na ng buhay. Ito ay tungkol sa isang tulay na kahoy sa may likuran ng aming paaralan. Ang tulay na nasabi ay nasa ibabaw ng Estero de San Lazaro at siyang daan upang marating ang kabilang bayo ng nasabing ilog. Ang bandang panig ng paaralan ay ang kaaya-ayang ibayo. Malinis, maayos ang kalsada sapagkat pinapanatiling malinis ng mga guro at mga mag-aaral. Sapagkat ang kalsada sa malimit ay nagiging bahagi ng eskwelahan. Sa kalsada nagaganap ang mga pag-iensayo sa PE o di kaya'y pagmamarcha ng mga kadete ng PMT. Tahimik at maayos ang panig ng paaralan. Mangyari ay nakamanman palagi ang mga guro at paminsan-minsan ang isang pulis Maynila. Naiiwasan ng gulo. Ganun din ang pagdayo ng mga salbahe, ang pag-aaway, at pagnanakawan ng gamit. Iba ang kalagayan sa kabilang ibayo ng tulay. Ang panig na iyon ay kilalang pugad ng mga halangang kaluluwa. Doon nag-iipon-ipon, nag-aabang, nag-iinuman, at nakatambay. Maghapon ng mga siga-siga. Mga may bisyo. Nasa distrito ng Santa Cruz, sa Maynila. Makikitid at madidilim ang mga daan doon. Siksikan ng mga bahay. Doon naninirahan ng mga tigasin at kahalubilo nila. Ang mga inchik ng mga bahay ay laging nakapinid ang mga bintana. Ang mga inchik daw ay gumagamit ng opyo sa loob ng kanilang mga bahay kung kaya't hindi nila iniiwang bukas ang mga bintana at pintuan upang sila'y hindi makita. Malinsangan man ang panahon o hindi. Ako naman, takot ako na lumapit sa tulay na yun. At hindi lang pala ako. Ganon din pala ang pakiramdam ng mga kaeskwela ko. Tumindi ang pagkatakot ko at pag-iwas sa tulay na yun nang may tindero ng balot na ginapos ang mga kamay at pagkatapos ay tinurukan ng pana sa may bandang tagiliran. Nabalitaan ko rin na ang mga tumatawid sa tulay ay pinabakala ng 25 sentimos sa tuwing gagamitin ang tulay. At ang mga nakukuhang pera ay pinapambili ng alak ng mga standby. At bugbog sarado ang walang perang maiaabot. Napabalita rin na
Gumagala sa daan ang isang kinatatakutang siga doon. Isang siraulong matatawag na makapal at kulot ang buhok, na walang habas na nananaksak ng tao nang walang kadahilanan. Kilabot din ang isang gang doon. Sila ang naghahari sa madilim na panig ng estero na tinatawid ng tulay na kahoy. At sila rin ang panakanaka na lumilitaw sa panig ng eskwelahan. At doon ay nangingikil sa mga estudyante bilang kanilang panginom o pambili ng kanilang bisyo. O di kaya'y nang aagaw ng anumang gamit na magustuhan. Minsan ay nagsasaya ang mga estudyante sa paglalaro ng basketball sa kalsada sa may gilid ng paaralan. Nagdala si Louie ng bola na bagong-bago. Si Louie ang kaeskwela ko. Ang bolang yun ay kabibigay pa lamang ng kanyang tatay. Ipinasa ni Louie ang bola kay Tos at pinuntirya ni Tos ang goal. At ibinuslo ang bola. Shoot! Pagbagsak ng bola ay may isang mandarambong na tila sibat na pumasok sa court. Sinalo ang bola at pagkatapos ay itinakbo ito papunta sa tulay na kahoy. Iyon na ang huling pagkikita ni Louie at ng kanyang bagong basketball. Sinasabi ko sa inyo, kilabot ang lugar na yun. At talagang kinatatakutan. Kilalang kilala kahit sa mga karatig po ako. Yan ang reputasyon ng lugar na yun. Dala ng kilabot na dudot na ito. Minsan naman, ay nasaksiyan ko ang pagtutunggali ng dalawang gang. Binubuo ng humigit kumulang na 50 kasapi bawat panig. Ang dalawang pangkat ay nagrambulan sa gitna ng kalsada na may mga gamit na mga mahahabang buho ng kawayan. Nakasilip ako sa isang siwang ng bintana namin at nakita ako ang paluan at naririnig ang mga sigawan, hiyawan, at murahan ng mga nagsisipag-away. Natagalan ang pagdating ng pulis at nang dumating, ay saka pa lamang nagsipagtakbuhan papalayo ang mga kasapi ng magkabilang gang. Ang pangyayaring iyon ay naging usap-usapan sa aming lugar, maging sa aming eskwelahan, at hanggang umabot pa ng mga karatigpok ng Maynila. At habang naghahapunan kaming pamilya, ay napagkwentuhan din namin ang kaguluhan ngayon sa tulay. Nako, kayo ha, Elizalde, Enrico, Eliseo, baka iiwasan nyo ang lugar na yan kung ayaw ninyong madawit sa gulo. Huwag na huwag kayong gagawin yan. Sambit pa ni tatay sa amin. Naku toy, ni sa hinagap o ni sa guni-guni, hindi ko naisip na dumaan dyan. Sambit ni Kuya Elizalde. Ako din kuya, hindi ako pupunta riyan. Dagdag pa ng nakababata akong kapatid na si Eliseo. Mabuti naman. Tama yan. Tugon lang ni tatay. Ngunit habang nagsasalita si tatay, ay tumatawa-tawa lamang si lolo, na parang isang malaking biro lamang ang mga kaguluhan sa may tulay na yun.
At napansin din yun ni tatay. At saka nagsalita, "Mga anak, kung gaano kakilabot ang lugar niyan at kilala sa kaguluhan, alam niyo ba na nung kabataan ng lolo ninyo ay ginagawa niya lamang na isang parang iyan, dinadaanan at palaging pinapasyalan?" Kwento pa ni tatay. Bakit po tayo ngayon? Ang gulo-gulo. Siguro dati po ay tahimik at maayos ang lugar na yan. Tugon ko. Hindi, Enrico. Ang totoo niyan, mas matindi pa nga dati ang lugar na yan. Lalo na, nung mga ang dating sigar yan, ay mga buhay pa. Alam mo anak, matagal nang bantog ang lugar na yan. At talagang kinatatakutan yan. Yan ang lugar ng mga halangang kaluluwa. Tugon pa ni tatay. Pero, ang lolo mo lang, ang pagduman na yan, ay walang gumagalaw. At parang humahawi ang mga tao upang bigyan siya ng madadaanan. Sambit pa ni tatay. Saksi ako riyan nang minsang nagkaroon ng kaguluhan riyan at maging ang mga kawani ng barangay ay nag-alangan na pumasok at inantay pa ang pagdating ng mga kapulisan. Ang lolo mo lamang ang pumagitna. Sambit ni tatay. Gulat na gulat ang mga taga-barangay sapagkat nung nakapasok sila ay tahimik na ang lugar. At meron pa rin isang buntis na muntik na panak dala ng matinding takot sa kaguluhan. At ang lolo mo lang nakatulong doon sapagkat siya lamang ang nakapasok. Sinasabi ko sa inyo, ang lolo mo lamang ang nakagawa nun. Maliban sa mga pulis at sundalo, ang lolo mo lamang na isang pangkaraniwang mamamayan ang nakagawa nun. Kahit itanong nyo pa sa mga tiyuhin ninyo at sila ang magpapatunay sa aking mga sinasabi. Ang pagpipitagang kwento ni tatay. Ako naman ay manghang-mangha sa narinig ko na yun. Talaga po ba, Lo? Nagawa niyo po yun, Lo? Ano po bang ginagawa niyo dati? Sunod-sunod na tanong ni Kuya Elizalde. Lo, dati rin po ba kayong siga sa lugar na to? Tanong pa ni Eliseo. Dahil doon ay biglang natawa si Lolo sa tanong ni Eliseo. Hindi. Hindi siga ang lolo mo dati. At ni minsan, hindi ko pa nakita nakipag-away ang lolo mo dito. Hindi yan nasasangkot sa kahit anong basag ulo. Tugon pa ni tatay. Ako naman ay manghang-mangha sa aking mga naririnig. At sa pagkakaalam ko, ay dito na sa lugar na to lumaki si Lolo. At nung binata siya, yan ang unang pagkakataon na napadpad siya sa Maynila. At dito agad siya tumira. Sa pagkakaalam ko, nagmula si Lolo sa probinsya ng Bicol. Pero dito na sa Maynila nakapag-asawa at nakapagpamilya. At hanggang ngayon, ay dito nakatira si Lolo. At hanggang kinabukasan at mga sumunod na araw, ay baon-baon ko sa aking isipan ang mga ikinuwento na yun ni tatay. At manghang-mangha pa rin ako.
hanggang sa lumipas ang mga araw at hanggang sa papalapit na ang pagtatapos ng aming eskwela. Nagbunga ng maganda ang paglalakas ko ng loob nang ipagtapat ko ang aking nag-uumapaw na pag-ibig kay Flor de Lis. Ang sinabi ko sa kanya na dahil malapit ang graduation at bago man lang kami magkahiwalay ng landas, ay ibig kong malaman kung meron akong pag-asa sa aming pagkakaibigan at ang aming pagkakaibigan ay lumawig pa. Na matapos man ang masasayang panahon sa aming high school, ay may ipagpapatuloy namin ang maraming bukas na kami ay magkikita pa rin. Na kung papayag si Flor de Lis, ay magiging magkasintahan kami hanggang sa panahon na kami ay makapagtapos sa kolehiyo at maaari nang makapagpakasal. Na kung papayag si Flor de Lis, ay iuukol ko sa kanya lamang ang aking pag-ibig. At ganoon din siya sa akin. Nakatutuwa ang tugon ni Flor de Lis sa aking pagtatapat. Kinabukasan, na isinauli ni Flor de Lis sa akin ang hiniram kong libro, nakita ko na ginuhitan ng dalaga ng napakaraming letrang O na nakalimbag sa mga pahina nito. Oo. 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 20 ulit yata yun na ginuhitan niya ng letrang O ang mga pahina. Sa labis kong tuwa ay napasigaw ako. Flor de Lis! Flor de Lis! Ang lahat ng aking mga kaeskwela ay nakarinig sa akin, ay nagsipaglingunan lahat, at may bakas ng pagkamangha sa kanilang mga muka. Anong nangyayari kay Enrico? Malamang ay iniisip nila. Ang totoo ay nagkasundo na kami ni Flor de Lis na ilihim sa aming mga kaeskwela ang aming pagkakasundo. Ngunit ang aking mga kaeskwela ay may mga hinuhana. Ang swerte mo, Enrico! Ang swerte mo, Enrico! Napasagot mo si Flor de Lis. Pabulong na sambit ni June sa akin. Naunawaan agad niya ang ibig sabihin. Si Flor de Lis kasi, bukod sa maganda, ay ang nangunguna sa aming academics. Malamang na siya ang magiging valedictorian ng klase. At may mga kalalakihan sa aming klase na higit pa sa akin. At higit pang lalo ang karanasan sa pangliligaw kaysa sa akin. Kagaya ni na Virgilio, Wilfredo, Boy, at Israel. At kapwa din nila hinangad na maibigan sila ni Flor de Lis. Ngunit, ako ang pinili ni Flor de Lis. Enrico, sa makatwid sasamahan mo na si Flor de Lis sa pag-uwi. Sambit ni Jun sa akin. Sa tuwing umaga kasi, ay inihahatid si Flor de Lis sa eskwela ng kanyang tatay, o di kaya ay ang kapatid na lalaki. E di, ikaw nasusundo sa kanya. Sambit pa ni Jun. Palagay ko nga, ganun na. Ganun na nga mangyayari. Tugon ko. Alam mo ba, Enrico? Sa Antonio Rivera nakatira si Flor de Lis? Tanong ni Jun. Sambit ni Jun. Sa pagkarinig ko pa lamang ng pangalan ng Antonio Rivera, ay biglang nanlamig ang aking mga kamay.
At nakaramdam ako ng kakaibang kaba. At malamang na nakita ni Jun na nagkulay suka ang aking pagbumuka. Sapagkat ang Antonio Rivera, yun ang nasa kabilang ibayo ng tulay. Nung mga sandaling ito, ay naghahanap ako ng maaari kong sabihin kay Flor de Lis. Nag-iisip ako ng lakas ng loob at hindi ko maamin sa kanya. Natakot ako sa lugar na yun. Hindi ko malaman kung paano ko sasabihin sa kanya. Subalit, dahil lang ba dyan, magpapadaig ako sa takot? Nang biglang inunahan ako sa pagsasalita ni Flor de Lis. Enrico, hindi mo ako kailangang ihatid. Biglang sambit ni Flor de Lis. Nakatutuwang marinig, ngunit nakakabagabag. Hindi kaya nahalata ni Flor de Lis na ako ay may pag-aalinlangan sa lugar na yun? Lalo na kung iahatid ko siya bilang aking bagong kasintahan. Baka mapansin niya na ayaw kong magtungo sa lugar nila. Mga bagay na gumugulo sa aking isipan. Pero sa katotohanan, ay anong palad ko? Sapagkat sa ngayon pang nagkaroon ako ng pusong umiibig, ay tila pangingibabawan pa ito ng pusong naduduwag. Dahilan lamang sa isang tulay. Mga bagay na naglalaro sa aking isipan. Sa katotohanan, ako ay talagang naduduwag. Sino ba naman ang ibig sumuong sa isang butas na baka wala kang malalabasan? Sino din naman ang ibig na mabugbog o mapatay dahilan lamang sa may kumursonada sa'yo at ibig kang bugbugin o patayin? Ngunit sa kabilang dako, hindi ba't ang pagtawid sa tulay na kahoy, hindi ba't yun ang paghahatid ko kay Flor de Lis sa kanila? Hindi ba't ang pagdalaw sa kanya sa kanilang bahay ay siyang gawaing inaasahan at natutumpak kung ikaw ay ang kasintahan? At ano na lamang ang iisipin ni Flor de Lis kung malaman niya na ako ay naduduwag, na ako ay isang duwag? Ano lang isipin niya? Ano lang isipin ni Flor de Lis? Mga kuro-kuro sa aking isipan. Mga bagay na gumugulo sa aking isipan. Pansamantala, ay hindi ko pa kailangang ihatid si Flor de Lis sa kanila. Ayon na rin yun sa kanyang pasya. Kung kaya't nagpatuloy ang masasayang araw ko sa high school, kasama si Flor de Lis, dumating ang Arellano Day sa eskwela. Ito ay mahalagang kaganapan sa aming eskwela. Ang mga napiling pinakamagagandang dilag ng eskwela, bukod pa sa pagkakaroon ng talino at iba't iba pang galing, ay itatanghal at puputungan ng korona sa isang palatuntunan na gaganapin sa aming quadrangle. Isang linggo bago dumating ang araw ng palatuntunan, ay nasabihan na ako ni Mrs. Balagtas na isa sa aming mga guro na maghanda ako ng isang nababagay na tula na kanyang bibigkasin sa entablado
habang pinuputungan ng korona ang Miss Arellano. Ma'am, sino po siya? Tanong ko kay Mrs. Balagtas. Hindi ko pa alam. At hindi ko pa malalaman hanggat hindi pa sumasapit ang pagpapasya ng mga inampalan. Basta't maghanda ka lamang ng tula para sa araw na yun. Payo pa sa akin ni Mrs. Balagtas. Alam ng buong eskwelahan na isa si Flor de Lis sa pagpipilian ng mga inampalan. Hindi kaya siya kaya ang magiging Miss Arellano? Tanong ko sa akin sarili. Sa bispiras ng Arellano Day, ay nag-uusap kami ni Flor de Lis tungkol sa gaganaping malaking pagdiriwang. Isiniwalat ng aking kasintahan ang mga gawain na dapat isakatuparan. Na pagsapit ng kinabukasan, sabi niya, nagpatahi si Inang ng isang damit na mahaba, yung mahabang laylayan at angkop na kasuotan ng isang prinsesa ng kagandahan. At ako iyon. Enrico, kakailangan kong tulong mo. 4:00 ang simula ng palatuntunan. Kinakailangan kong magtungo ka sa aming bahay ng 2:00 at pakikuha mo ang damit na ipinatahi. Dadalhin mo sa akin dito sa eskwela upang ako ay makapagpalit dito. At may katerna din yun na sapatos. Kaya kailangan ay makabalik ka na sa eskwela bago pa mag 3:00. Walang kagatol-gatol na habili ni Flor de Lis. At habang sinasabi sa akin yun, ay magkahalo na ang aking isipan. Nakakaramdam ng takot. At kung ano-ano pa. Sapagkat dumating ang araw na aking pinakaiiwasan ang magtungo sa lugar na yun, sa kabilang ibayo ng tulay. Ang lugar na pinakaiiwasan ko, kinatatakutan ko. Hindi ako makatulog ng gabing iyon sa kakaisip kung anong aking gagawin. Ang tulay na kahoy ay tila isang multo na nakaumang ang mga kuko sa aking leeg. Nasa aking din balintataw ang mga saknong ng tula na dapat ay makabisado ko at mabigkas ng tama sa susunod na araw. Tayo mga Pilipino ay may kaugalian tayo na ipaubaya na lamang sa tadhana ang mangyayari sa mga kalagayang humihingi ng pagpapasya. Bahala na! Bahala na! Bahala na mangyari bukas! Kinakailangan kong magtungo sa kabilang ibayo ng tulay. Sambit ko na lamang sa akin sarili. Subalit, hindi pa rin ako mapakali. Sinubukan kong humingi ng tulong sa aking mga kaibigan. Subalit, ni isa ay walang maglakas loob. Nang bigla kong maalala ang kwento ni tatay tungkol kay lolo. Tama! Tama! Si lolo na lamang ang pupwede kong hinga ng tulong. At sa kalaliman ng gabi, ay wala na akong inaksaya pa ng oras at pinuntahan ko si lolo sa kanyang kwarto. Apo, mukhang may malalim pang iniisip Sambit ni lolo sa akin nang tinungo ko siya at mukhang patulog na siya. At dahil dun, ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. At sinabi ko sa kanya ang aking suliranin na ayaw ko magtungo sa kabilang ibayo ng tulay.
matapos kong sabihin ang aking kailangan, ay tumingin sa akin si Lolo. Apo, naaalala mo ba yung ibinigay ko sa'yo nung iyong kaarawan? Yung kapirasong papel? Biglang napakunot ang aking noo at napaisip ako bigla sa naganap ng mga nakaraang araw. Nang bigla akong naalala, alo, yung ibigay mo ba sa akin nung ika-18 taong gulang ko? Yung kaarawan ko? Yun po ba, Lo? Tanong ko. Yung isang maliit na papel, paglilinaw ko pa. Oo, Apo. Iyon nga. Sambit pa ni Lolo habang nakangiti. Opo, Lo. Natatandaan ko po yun. Naalala ko na po. Sambit ko. Pero ang katotohanan ay bigla kong naalala nung aking huling kaarawan, nung naging 18 taong gulang ako. Naaalala ko pa, ilang araw bago dumating ang aking kaarawan, ay sinabihan ako ni Lolo, Apo, sa iyong 18 taong gulang, ay may ihahandog ako sa iyo. Pag-aalala ko pa sa eksaktong katagang binitawan ni Lolo nung araw na yun. Ang inaasahan ko pa nun ay bibigyan ako ni pera ng Lolo ng mga halagang 10 piso o katumbas nito. Yun ang inaasahan kong handog niya sa aking kaarawan. Ngunit sa mismong araw ng aking kaarawan, ay binigyan ako ni Lolo ng isang papel lamang na may mga nakasulat na mga katagang hindi ko maunawaan. At nang nakita ko yun, ay bahagya pa akong nadismaya. Subalit naalala ko pa ang sinabi sa akin ni Lolo nang ibigay iyon. Apo, nais kong dasalin mo ito sa araw at sa gabi. Tuwing 3:00, araw-araw. Tandaan mo, Apo, ha? Tandaan mo. Darating ang araw, higit mong pakikinabangan ito. At mas higit pa to sa kahit na anong material na bagay. Mga binitawang salita sa akin ni Lolo noong aking kaarawan. At dahil doon, ay sariwang-sariwa akong naalalang muli ang ibinigay na yun ni Lolo. At sa kabila ng aking pagkaunsyami, ay sinunod ko pa din si Lolo at dinasal ko ang mga katagang nakalagay sa papel na yun. At idinadasal ko yun sa takdang oras na sinabi niya. Ano, Apo? Naalala mo na ba yung ibinigay ko sa'yo ng iyong kaarawan? Ilang buwan na ang lumipas? Tanong pa sa akin ni Lolo. Opo, Lo. Naalala ko na po. Mabuti naman na po. Sinunod mo ba, Apo, ang aking ibinilin? Tanong pa ni Lolo sa akin. Opo, Lo. Sinunod ko po yun. Taimtim ko po sinunod. Tugon ko. Mabuti. Hindi ako nagkamali sa iyo, Apo. Ganito ang gawin mo, Apo. Kung bukas ay tutungo ka sa kabilang ibayo ng tulay, bago ka humakbang sa tulay, ay usalin mo ang dasal na ibinigay ko sa iyo. Sapagkat
Iyan ay isang orasyon. Taimtim mong usalin at pagkatapos mong usalin ay bahagya kang sumipa ng 3 beses. Iyon ang iyong gawin. Sambit pa ni Lolo sa akin. Talaga po, Lo? Lo, gagawin ko po talaga yun? Oo, Apo. Gawin mo, Apo. Manalig ka. Maniwala ka. At manampalataya ka. Nagagabayan ka ng banal na espiritu. Sambit pa ni Lolo sa akin. Bigla akong nabuhay ng loob sa mga sinabi na yun ni Lolo. Mabuti na lamang at sinunod ko ang bilin ni Lolo at nakabisado ko ang dasal na yun. Dumating ang oras ng pagdaan sa tulay na kahoy. Nasa isipan ko ng mga sandaling yun ang larawan ng isang sanggano na nakaakbay sa aking balikat habang sinasabihin ako, "Pare ko, may barya ka ba dyan? Pwede makahingi ng barya mo." At maaamoy ko pa ang amoy ng alak na nagmumula sa bibig ng sumasalubong sa akin. Yan ang aking naiisip habang patungo sa may tulay. Bukod pa sa akin naiisip, ay nakakita din ako ng isang pangkat ng mga kalalakihan na mga halos kaidaran ko na naglalaro ng palmo sa daan. Ngunit bago umapak ang aking kalang paa sa may tulay, ay inusal ko na ang orasyon ayon na rin sa bilin ni Lolo. At habang inuusal ko ang orasyon, ay bigla pa akong kinabahan. Dahil ang totoo niyan, kung minsan ay namamali-mali pa ako ng pagdarasal, nababali-baliktad ko pa ang mga kataganang dasal. Ngunit nung mga sandaling yun, ay parang wala akong naramdamang aberya. Ang dasal ay para lamang itong ibinubulong sa aking isipan. At malayang-malaya kong naiuusal ito nang walang pag-aalinlangan at tuloy-tuloy. At nang maisambit ko ng lahat ang orasyon, ay bahagya ako ng itinaas ang aking kanang paa na kunyari ay may natapakan lamang ako. At bahagya akong sumipa ng 3 beses na dahan-dahan lamang. At saka nagpatuloy na ako sa aking paglalakad. At ang mga kalalakihan na nakita ko kanina ay nasa gitna pa rin sila ng lansangan habang naglalaro ng palmo. Dahil doon, naisip ko na, dadaan na lamang ako sa gilid ng tulay at nang hindi na maistorbo ang kanilang paglalaro, nang biglang may tumingin sa akin at bigla akong mapansin na parating yung isa sa mga naglalaro doon. Napatingin sa akin at siya ang pinakamalaki na naroroon. Ilang sandali pa ay biglang nagsipagtabihan ng mga ito at ang pinakamalaki na naroroon ay pinatigil pa ang iba na mga naglalaro. Parang biglang nahawi ang mga lalaki naglalaro sa gitna ng kalsada at pinadaan ako sa gitna. Biglang nangalisag ang aking mga balahibo at hindi ako makapaniwala sa nangyayari. At
at hinayaan lamang nila akong makalakad sa gitna ng tulay. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad, magkahalong tuwa at pagkamangha ang aking nararamdaman. Subalit sa likod ng aking isipan ay nasa guni-guni ko pa rin ang mga kilalang siga doon, na baka pagsapit ko sa isang panulukan ng makitig na daan, baka biglang may lumitaw sa aking harapan at magwawagayway sa hangin ng isang kumikislap na balisong. At baka marinig ko pa din ang mga pasaring gaya ng, "Mga padre, yun yung inagawa natin ng bola. Baka naarte siya para bawiin ang bola." Mga bagay na naiisip ko ng mga sandaling yun. Subalit, pinilit ko pa rin lumakad ng tuwid sa parang may dangal at tiwala sa sarili, hanggang sa tuluyan ko nang natawid ang kahoy na tulay. At pagbagsak ng aking mga paa sa lupa, ay naroon sa gitna ng daan ang isang pulutong ng higit kumulang na 10 kalalakihan. At kusang hinawi ng mga lalaki ang kani-kanilang mga sarili mula sa pagkakaharang sa daan upang ako'y makadaan nang walang balakid. Narinig ko pa ang isa sa kanila na biglang nagsalita, "Maligayang pagdating. Magandang hapon sa iyo." Sambit nung isa. Gulat na gulat ako. Tama ba yung narinig ko? O ako kaya'y tinutuya lamang? O ako'y pinapapasok lamang sa isang patibong na sa dako pa roon may nag-aantay na kalagi man ang mangyayari? Tanong ko pa sa aking sarili. Dahil dun, bumilis ang aking paglakad at hindi ko na nilingon pa ang mga nalagpasan ko, hanggang sa narating ko ang bahay ni na Flor de Lis. Kinuha ang damit at sapatos, at pagkakuha ay mabilis na bumalik patungo sa aming eskwela. At yun din ang tulay na kahoy ang aking tinahak pabalik. Sa madaling sabi, ay pumarot pa rito ako sa tulay na kahoy. At dinaanan ko pa ang lungga ng mga mandarambong. At hindi man lamang ako nakaranas ng kahit na anong abala o alalahanin man lamang na maaaring mangyari. Tagumpay! Tagumpay! Sambit ko sa aking sarili. Tuwang-tuwa ako nang makabalik ako ng matiwasay sa aming eskwela at maiabot ko sa aking kasintahan ang kanyang pinag-uutos. Maraming salamat sa iyo, Enrico. Nagka-problema ka ba sa pagtawid sa tulay? Usisa ni Flor de Lis sa akin nang kami magkita. Ayun ba? Wala naman. Parang normal lang. Tahimik naman lugar niyo eh. Sambit ko. Kahit isang lamok ni wala nga lumapit sa akin. Sambit ko pa kay Flor de Lis at bahagya siyang napangiti dahil dito. Pero ang totoo ay dumaan ako sa tulay na yon at bumalik na ang pakiramdam ko ay may suot-suot akong damit na bakal. Walang lumapit sa akin. Wala man lamang ni isang nagtangka. Napangiti na lamang sa akin si Flor de Lis na may halong pagkamangha na hindi man lamang daw ako nakaramdam ng takot o alinlangan nang magtungo ako sa kanila. Nang matapos ang kaganapan sa aming eskwela, ay umuwi ako sa bahay sapagkat hindi na ako makapag-antay na ikwento ang mga nangyari
kay Lolo. Lo! Lo! Nagawa ko! Tagumpay tayo, Lo! Tagumpay! Tuwang-tuwa akong balita kay Lolo. Magaling nga po. Magaling. Lo, maraming salamat po, Lo. Maraming salamat po. Paulit-ulit kong pasasalamat kay Lolo. Lo, napakabisa po ng orasyon. Napakabisa po. Sambit ko pa. Alam mo ba, Apo, ang orasyon na yan ay ipinamana sa akin ng aking lola nung nagtungo ako ng Maynila sa unang pagkakataon. Ayon sa aking lola, ang lihim na dasal na yan ay dasal na ginamit ng San Antonio de Padua na kung sino man ang gagamit ay hindi mapapasama at makakaiwas sa lahat ng disgrasya. Banggit pa ni Lolo sa akin. At ngayon ko lamang din napagtanto ang sinabi sa akin ni Lolo na ang regalong ito ay totoong higit pa sa kahit na anong material na bagay. Napakapalad ko sa ibinigay ni Lolo sa akin. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laking pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out ang Panther Security Agency dyan po sa may San Simon, Pampanga. Shout out po sa inyo. Ang shout out pong ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shout out po, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Val Dayot. Diyan po sa may Barangay Banban, Pequino, Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. And happy birthday din po kay Boss Joel Acosta. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Shoutout din po dyan sa may Poblasyon, Ilaya, Rizal. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shoutout din po kay Boss Augusto Villan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po.
Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.